Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, welcome back ulit sa ating YouTube channel po mga kababayan. Sa lahat nating mga kababayan, nako, ito na. Mabibigyan na rin ng hustisya ang mga kababayan natin na biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyon mga kababayan. 'Di ba? Galit na galit yung mga DDS sa ating mahal na Pangulo. Kahit laging sinasabi ng ating mahal na Pangulo na walang jurisdiction dito sa bansa, ang ICC. Pero dahil siguro na rin sa patuloy na paninira nila sa ating mahal na Pangulo, siguro napipikaw na rin yung ating mahal na Pangulo mga kababayan dahil kung ano-ano na lang ang binabato nilang paninira sa ating mahal na Pangulo. Sila naman ang gumagawa ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng rason para papasukin na lang ni PBBM ang ICC dito sa bansa. Pero mga kababayan, wala pa namang pahayag si PBBM na papapasukin niya na dito ang ICC sa bansa. Pero nandito na talaga sa atin, nag-iimbestiga. Pero ang sabi ng ating mahal na Pangulo, hindi siya makikipag-coordinate o ang ahensya ng gobyerno o mga kapulisan o NBI sa ICC mga kababayan. So ngayon mga kababayan, nako, grabe na namang iyak ng mga didilis nito mga kababayan dahil ayun eto mga kababayan babasahin ko lang Hindi babawalan ng DOJ ang warrant of arrest laban sa mga suspect sa kasong drug on war ng ICC. Nako mga kababayan, nyari na. Ito na nga ang sinasabi natin. Na talagang kapag may ginagawa kang mali, talagang babalik din sa'yo yan. May karma May karma yan. Ngayon, mga kababayan, diba sinasabi ho nilang wala naman na ginawang mali sa war on drugs ni Pangulong Duterte, sabi yan ng mga didilis. Abi, tanggapin nila kung ano man ang pag-iimbestiga ng ICC dito sa bansa natin. Tanggapin nila kasi sinasabi ho nila wala silang ginawang masama nung panahon ng war on drugs. Tanggapin nila mga kababayan. Dahil kung wala ka talagang ginawang mali, hindi mo kailangan matakot. Hindi mo kailangan matakot kung wala kang ginawang mali, mga kababayan. Di ba nga, si dating Pangulong Duterte nga, nagbanta pa ngayon Hindi siya papahuli ng buhay sa ICC, mga kababayan. At siya'y lalaban kapag siya daw ay inaresto, mga kababayan. Titingnan natin, mga kababayan. Bakit yan sinasabi yung ganun? Kung wala naman siyang kasalanan, diba? Ang ICC dito, mga kababayan, ay imbestigahan lang kung meron bang paglabag sa karapatang pantao yung war on drugs na yun. Pero sa tingin ko meron talaga mga kababayan. Tingin ko lang kasi mga kababayan, marami ding nadamay na walang kinalaman sa drugs. Pero nadadamay sila, mga kababayan. Ito babasahin ko lang Hindi haharangan ng gobyerno ng Pilipinas ang anumang warrant of arrest ng International Criminal Police Organization o Interpol hingil sa kasong drug on war ng International Criminal Court o ICC ayon umano sa Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Mga kababayan, nyari na. Hindi naman kialam yung Pilipinas, hindi haharangin kung ano man ang ilabas, kung ano man ang naging resulta ng pag-imbestiga ng ICC dito sa bansa. Mga kababayan, yari na. Ayon pa umano kay Remulla, mga kababayan, ipinaliwanag umano ni Remulla noong Huwebes na habang ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC, nananatiling itong bahagi ng Interpol na nagpapadali sa kooperasyon ng pulisya sa buong mundo at pagkontrol sa krimen. Eto na. So ibig sabihin talaga hindi talaga makipag-coordinate ang DOJ dito at hindi pipigilan kung ano man ang ilabas nila na arrest warrant
sa mga sangkot sa illegal na pagpapatupad ng war on drugs ng nakarang administrasyon. Ako, ano kaya masasabi ng mga didilis dito mga kababayan? Baka sasabihin na naman nila, sige, subukan nyo. Magwawala ang taong bayan. Yan na naman sasabihin ng mga didilis mga kababayan. Eh sila lang naman. Ha? Sila lang naman yung nagwawala kapag nangyari yan. Dinadamay pa ang taong bayan. Kasi alam nyo po, sa lahat po ng mga kababayan natin, madidilis ka man, pro-government ka man, ito lang ang masasabi ko mga kababayan. Kung talagang sila po ay wala talagang kinalaman o wala talaga silang nilabag sa karapatang pantao nung war on drugs na yon, hayaan nila mag-imbestiga ang ICC dito sa bansa. Yun lang yun, mga kababayan. Tapos ang usapan. O, di ba sinasabihan yung addict si PBBM? O, hayaan nyo na maimbestigahan din yan ng ICC, mga kababayan. Nga lang kasi si PBBM, wala namang sinasabing addict. Pero wala kayong narinig na pagmumura o wala kayong narinig na inargabyado ng Marcos administrasyon. May narinig ba kayong minura o pinagsalitaan ng masama ni PBBM? Di ba wala? Kasi alam nyo po mga kababayan, kung addict talaga si PBBM, ang addict alam nyo po mga kababayan, hindi yan makakontrol sa pagsasalita niya. Sino ba laging nagmumura? Sino ba laging nagbibitaw ng mga masasamang salita? Mainitin ang ulo. Sino ba? Di ba kayong mga didiles? Ganun lang yan eh. Isipin nyo na maigi, mga kababayan, kasi siguro naman, nakakita na kayo ng totoong addict. Diba? Meron minsan mga nahuhuli mga pulis natin, minsan nagsasalita, diba, ang addict, kung paano siya mag-deliver ng kanyang mga salita. Talagang masasama magsalita ang mga addict tulad yan. Palagi yan, nagmumura. Hindi iniisip kung anong bibitawan salita, kahit ano na lang. Si PBB, ba narinig yung nagsalita ng ganyan? Kayo nga, mga didilis kayo pa nga yung nagmumura eh. Pinagmumura nyo nga si PBBM. Diba? Ngayon, ang tanong dyan, sino addict? Kayo o si PBBM? Kasi si PBBM matinong isip. Kung matinong isip ka, hindi mo sasabihin yun. Kung matino ka, hindi mo sasabihin yun. Totoo lang. Mga kababayan. Diba? Yun, minumura yung si PBBM. Tapos sasabihin nyo, addict. Aba, ikaw. Ikaw kasi ang nagmumura eh. Minumura mo si PBBM. Ang number 1 na official dito sa bansa natin. Diba? Tapos sasabihin nyo, addict. Naku po mga kababayan. Ayun pa dito mga kababayan. May dagdag pa ako rito. Ito na. Ang ICC ay naghahanap na ng blue notice laban kay Bato at 4 pang ibang. Naku, ibinulgar ito ni Trillanes. Naku, mga kababayan, nyari na. Ay, naku po mga kababayan. Ano baga? Ay, siyasabi ko sa inyo eh. Sa mga didiles. Tudo kayo paninira kay PBBM. Di nyo alam, may balik yan sa inyo. May karma yan. Ayon pa dito, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes nitong Miyerkules na hindi hinihiling ng International Criminal Court sa International Criminal Police Organization o Interpol na mag-issue ng blue notice laban sa 5 taong nakatag sa investigasyon ng droga ni dating Pangulong Roa Rodrigo Duterte. Nako mga kababayan, matik yan. Sangkot talaga dyan si Pangulong Duterte mga kababayan. Siyempre, 5 tao noong panahon ng war on drugs at hindi maiiwan si Senador Bato de la Rosa dito mga kababayan. Ayon pa dito mga kababayan, sa website ng Interpol, binibigyan daan ito ng isang asol na paunawa na mangulikta ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan o lokasyon ng aktibidad ng isang tao na may kaugnayan sa isang pagsisiyasat sa krimen. Nako mga kababayan, ayan na. Yari na ngayon yan mga kababayan.
Ang dali-dali lang hanapin yan, mga yan. Baka mamaya, pagka lumabas ng arrest warrant, samahan na dun kay Kibuloy. Ito na yun Kumbaga, yung mga ginawa nilang pang-abuso sa karapatang pangtao, sinisingil na sila ngayon. Oo, sinisingil na sila. Kung wala naman, wag ko kasi sila matakot, mga kababayan. Kasi kung wala silang nilabag, mga kababayan, tanggapin nila kung ano man ang pag-iimbestiga ng ICC dito sa bansa natin. Dahil yan, mga kababayan, ay patas naman na pag-iimbestiga yan. Ayun po, mga kababayan, maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.